Hello, magandang hapon ulit sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan dito. Actually, matagal na to video to. Nareakan ko na yata to eh. Pero ang dami pa rin nagsisend sa akin. Nareakan ko yata ito last month. Correct me if I'm wrong, no? Naihalo ko sa, sa random videos ko. Anyway, sige, pag-usapan ulit natin. Ito yung video. Ngayon. Hoy! Walang kanin, Buseng! Utang inang hayop na yan. Walang kanin! Ang dami-dami namin ang binabayad ng only rice. Utang inang hayop na yan. Ayaw ni si Papa naman. Kanina pa kami nangihingi dito. Maubos na yung ulam namin. Tangina nyo, serbisyo nyo bulok. Ngayon. Hoy! Walang kanin, Buseng! So, ito yung nagva-viral, no? Na yung paghingi ng kanin ni Busing. Ngayon, nag-viral din ito. Yung sa Mang Inasal, sabing ganon. Please respect our employees. Do not be rude. Filipino resto chain reminds diners to respect staff. For many of them, this is their first job. They are teenagers. They are someone's child. They could be your child. Huwag na tayo magdrama na ganito. Tama na yung respect our employees. Kasi kung lalagyan nyo pa ng dahilan yan, I agree naman I agree naman na irespeto. Pero kung lalagyan nyo pa ng dahilan na sila ay teenager, they are someone's child, they could be your child. Parang ang mangyayari kasi, kukonsintihin nyo yung pagka-mediocre ng serbisyo. Hindi naman dapat porkit teenager yan, or kaedad ng anak mo, or may na siya, may license na hindi maganda ang serbisyo. You get what I mean? Pero I agree naman na yung irerespeto yung mga employees. Now, dito sa case kasi na to, no. Actually kung akong tatanungin, no. Kung ako ang tatanungin dito, hindi ko kakampihan yung staff ko nito eh. Kung ako tatanungin mo ha. Let's say ako yung kasi ibig sabihin may unsatisfied ko. Bastos nga lang siya. Di ba? Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya, pero i-count ko to as pagkukulang namin sa serbisyo. Kapag may ganyan. Unang-una, as a manager or as operations manager, kung ako man ang operations manager niyan, iti-take ko to as pagkukulang ng serbisyo namin kasi may nagreklamo. Hindi naman siya nagmura dahil gusto niya lang bastusin yung empleyado. Hindi naman ito ganoon eh. Nagmura siya kasi may hindi siya nakuha na dapat ibigay sa kanya. Labas na ito sa iba-iba yung usapin ng ng pagiging magalang or basic na yun eh. Parang na yun eh. Doon tayo sa mismong trabaho lang. Kung akong magagalit ako hindi sa customer kundi sa staff ko. Ibig sabihin, ba't hindi mo na-attendan? Hindi ka ba nag-check ng natin? Parang ganito yan, men, Naranasan ko na yan nung nasa Robinson Supermarket ako. Sa Victory Mall ako, nagwo-work. May nagrereklamo doon, nagmumura, nagwawala. Kasi walang, alam mo yung pushcart na pang basket? Walang ganon. Walang makuhang ganon yung
Ayaw niya nung malaking cart kasi bulky. Isang basket lang, ayaw niya magbuhat. Kung tutuusin, sa perspektibo ng kapwa niya customer, kaartihan yon. Pero sa mga katulad namin na nagmamanage ng tindahan at may sense of ownership, kahihiyan sa amin yun, dapat mahiya kami sa customer nun. Iba ang perspektibo ng management sa perspektibo ng kapwa customer. Nagwawala siya o wala siya yung kulay green na pushcart. Nung inimbestigahan ko, ang dami dun sa may bandang receiving dock. Hinuhugasan nung maintenance namin. Bakit hindi mo ilabas yan? Ngayon? Rush hour ngayon. Peak ngayon ng customer. Ba't ngayon mo lang lilinisan yan? Maraming customer na nagagalit na hindi magamit yung pushcart. Diba? At pag hindi nakagamit ng pushcart yung aalis yon, sayang yung benta. Yun ang iniisip ko. Sa mga veterans na nasa retail, hindi na iniinda yung pagiging bastos ng customer eh. Ang tinitingnan na lang doon, ito para sa akin to ha, ang tinitingnan na lang doon, kung napaglingkuran ba namin o hindi. Kasi yung pagiging bastos, yung pagiging walang modo, walang respeto, hindi mo naman mapipili yung mga customer na napapasok sa iyo eh. Okay, magalang ka ba? Kung magalang ka, pwede kang kumain sa amin. Pag hindi ka magalang, hindi mo pwedeng ganunin eh. May pera din kasi yan na nagbayad yan, na kailangan ibigay mo yung serbisyo. Bastos man siyang makitungo o hindi. 'Di ba? Kung nakikita ko dito na sumigaw siya kasi minsan kasi yan mini. Kung tatanungin, hindi pa naman ako nakapag-handle ng fast food, pero dahil meron kayong serbisyo na magbigay ng kanin, dapat yung mata ng taga-takal nyo ng kanin, ini-scan na yung mga manghihingi. Or kung wala pa, i-scanin nyo uli. Pag may kumaway na ganon, lalapitan, sir, hindi pa po ready yung kanin. Naubusan po kasi. Sabihan nyo. 'Di ba? Sa akin, wala ito. Kahit magmura yan, kung ako yun ha, kung ako yung, hindi naman kami sinuntok. Kung sinuntok kami, ibang usapan yun. Palalabasin ko talaga ipalalabas ko talaga sa security guard yan. Diba kung hostile siya. Pero kung mga ganyan lang na yung mura-mura lang na ganyan, nakukuha ito sa sa pakiusap eh. Kung kayo ay Gen Z, kung Gen Z kayo, nakatulad ko, kung Gen Z kayo na malambot ang loob nyo sa mga ganyan, hindi kayo pwede sa ganyan trabaho. Kasi hindi mo talaga makokontrol ang attitude ng mga customer eh. Maghanap kayo ng trabaho na hindi kayo napapagalitan. Sa amin kasi nung nandiyan kami, another day at the office lang yan. Pag may nagmurang customer, may nagmurang customer doon, wala lang. Hindi yung dadamdamin mo pa doon sa loob na, nagmura yung customer, nasaktan ako. Diba? Kasama kasi sa trabaho namin yan. Hindi naman siya normal, diba? Pero kasama sa trabaho yun eh. For example, isa kang basurero, Isa kang basurero. Malamang yung dadakutin mo kasi, pwede kang makatsamba doon ng tae. 'Di ba? Hindi siya normal pero pwedeng mangyari kasi 'yon. Hindi ka pwedeng magreklamo. Ano ba naman 'to? Naglagay pa ng ng tae ng aso sa dinadako. Basurero kasi ang pinasok mo eh. Dapat alam mo lahat kasi ng trabaho yung mga bago pa lang na isasabak sa sa real world. Lahat ng trabaho mahirap. Lahat ng trabaho nakakaiyak. Lahat ng trabaho may hindi magandang side. Magbigay kayo sa akin ng trabaho na hindi toxic. Doon ako papasok. Kahit minimum, doon ako. Tatanggapin ko na yun. Kahit minimum. Yung hindi toxic yung pupunta ka lang, laging masaya. Walang ganun eh. Hanapan nyo ako ng trabaho na ganun. Wala na akong pakialam sa sweldo. Kahit minimum yan, papasukin ko yan.
Basta regular ha. Yung walang stress. Yung palaging pangiti-ngiti lang. Wala kasing ganun eh. Kaya ito no, yung although na tama naman to, hindi naman din kasi masama manawagan na irespeto yung empleyado. Pero hindi ano to eh. At the end of the day kasi hindi mo rin naman mai-implement 'yan. May mga dahilan din kasi kung bakit nagiging bastos din ng customer. For example, maangas yung yung sales nyo, yung sales assistant nyo. Maangas. Yung halimbawa nagtatanong no, magkano po yung yung item na yon? Ay ano po yan? Mahal po yan. Parang ang dating ang dating ay ina-underestimate mo yung cost. Huwag yung gagawin yun ha. Yung mga ganon. Nasagutan. Ito po mas mura. Yung parang ina-underestimate nyo. Nakakagalit yun, min. Kung ganon ang attitude nyo, tas hihingi kayo na respeto sa customer. Hindi. Kaya sa akin, wala akong nakikitang nito eh. Point nito eh. Pointless ito eh. Yung manawagan ka ng respeto. Sa akin lang yun ha. Ngayon, kung feeling nyo effective yan, eh kahit naman sabihan niya kung bastos yung customer nyo, wala naman, hindi naman niya alam kung kung nakakabastos siya o hindi eh. Patatagan na lang kasi ng loob talaga. Pero again, ibang usapan na pag sinuntok kayo, kapag pinersonal na kayo, yung minura ka, hindi ko kinakount yun as pag-personal eh. Pwede ka naman kasi murahin dahil pangit ang serbisyo mo. Na ang may kasalanan nun, kung ako ang tatanungin ha, kami rin ang may kasalanan nun. Dahil pangit nga ang serbisyo namin eh. Kasi isa yung pag-handle na yan sa customer service kung paano mo i-contain yung galit nila. Na ano yan? Ay nako, pagka nasa retail kayo, wala lang akong slide ngayon eh. Lahat yan na matatakel ko pag sa orientation. O next no. Ito naranasan ko din tong senaryo na to. Ang dami din sa akin nagpasa eh. Ito yung mga estudyante. Hindi ko alam kung noong panahon ko, nung nagtatrabaho ako sa mall, alam ko pinagbabawalan ang mga minor ng walang kasamang guardians eh. Kaya yung mga estudyante. Hindi ko alam ngayon kung pwede na ha. Kasi nung dati, kasi ang gagawin lang naman ng mga yan, tatambay. Nung time kasi na yon, pagka minor yata, hindi pinapapasok ng walang guardian. Yung mga tipong hindi naman kailangan maging 18. Yung mga elementary levels. No? Ito ba? High school ba to? Or ano? Panoorin nga natin to. Alis na! Magdala ako kumawa kayo. Pinailan sila po sa putukan nito, di ba? Oo, kanina nga. Madaling kasi doon, wala kasing tao. Grabe magmura, no? Pero believe ako sa ni ma'am, sa control niya sa sarili niya. Nakakabwisit. Alis na! Magdala ako kayo. Alis na! Magdala ako kumawa kayo. Buti niya hindi kayo hinold eh. Pinapaalis sila, no? Sabi niya, alis na. Alis na! Magdala ako kayo. Ano, sinabi ba, alis na o isa? Ano ba sinabi niya? Alis na! Magdala ako kayo. Alis na! Magdala ako kumawa kayo. Pinailan sila po sa putukan nito, di ba? Oo, kanina nga. Madaling kasi doon, wala kasing tao. Boy!
nga hindi kayo hinold eh. Buti nga hindi kayo hinold nito eh. Ano ba yung yung nangyari diyan? Teacher na naman ang sinisisi, no? Hindi. Ito na, magnanakaw daw eh, sinabi eh. Ang intervention naman dito, nung panahon namin, no, tinanong ko rin kay Airvlog to kung mali eh. Nung panahon namin, pag may nahuling shoplifter, pag minor de edad, pag kasi adult na yung sapat na sa edad, dinadala sa admin office ng mall eh. At yung admin office ng mall, idadala na sa presinto yon yung shoplifter. Pero pagka, yung kami, minor, ang gagawin, ang protocol dyan, nung kapanahunan ko, nung 2 years ago, nung kapanahunan ko, i-hold yan sa opisina, tatawagan na magulang. Kung hindi makontak ang magulang, barangay ang kukontakin. Takot na takot ako dyan dati, kapag minor, kasi natatakot ako, hindi ko naiintindihan, baka kasuhan kami illegal detention. Kasi yun ang ginagawa ng admin officer ko noon eh. Pag may nahuling ganyan, sabi, binubulungan ko, hindi ba tayo mayayari dyan? Baka mamaya ma-illegal detention tayo. Kung hindi mo pa uuwiin dyan. Hindi sir. Kaya pag may mga nangyayaring shoplifting na ganyan ng mga minor, hindi ako pumipirma ng ng incident report or Kasi baka mamaya pag nagkaso ng illegal detention, ang mapapahamak lang yung pumirma doon sa incident report. Pinapapirma ko sa selling supervisor pagka may incident report. Pero nakausap ko si Airvlog, hindi naman daw. Hindi naman daw siya illegal detention. Ayaw ko, hindi ko naman na-elaborate kay Airvlog kung paano. Pero grabe, no? Nakakaano yung mga kabataan. Naglalako kayo. Alis na. Parang hindi natatakot, no? Yung the fact na manghampas ka ng sapatos na ganyan. Kasi alam niya na hindi siya papatulan eh. No? Pero kung alam niya na dadagukan siya niyan, hindi yan gaganyan. Nakakaubos ng pasensya yan, men. Anyway, so yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.